So ngayon dito, sabi nila kuya, bibigyan daw nila kami ng sabaw na bulalo. Mas nagulat ako, nagdala siya ng pichel na silver. Akala Parang namin, nagulat. Parang pichel na silver. Akala namin malamig na malamig Tubig. na tubig. Mainit na sabaw pala. Ayan. Teka. Oy. Ano yung suot mo? Bakit kami ganyan? Ay, sa mga hindi nakakaalam kung ba't ako nakasuot ng ito. Hindi ko na kukwento. Jerome, pakita mo nila kung saan tayo galing. Sir, bawal. Bakit po, sir? Bawal, Sir, tatanong ko na sir kung anong parties niya. Bawal. Yung mo ba kilala yan? Ano number mo sa balota, sir? Actually, 4 number ko doon. Apat na number mo. 4 number ko doon. Para more chances of winning ko, combine sa dulo yun. Kunyari nanalo ka. Uy, walang ganyan! School yun! Hindi pwede yan! School yun! Hindi pwede yan! Gago, gaganon sa ano. Thank you for that wonderful introduction. Good afternoon to the members of the esteemed Board of Trustees. Dr. Peter P. Laurel. Sorry, first time. To the proud parents, to our honored guests, and most especially, the successful 2023 graduates of Lyceum of the Philippines University, Batangas. We are all proud of you. Maraming salamat. If not, at least push you to dream harder and fight the hardest. So, syempre, dito na rin tayo sa Batangas. Ano ba ang kakainin natin? Wagyu! Walang Batangas. Beef Wellington! Huwag lang Batangas Beef Wellington. French fries! Wala. Ang kakainin natin... Tempura. Hindi. Ang kakainin natin ay... Lomi, pare. Tayo ngayon sa... Ano pangalan, kuya? Georgians. Georgians daw, pare. So, punta tayo dito. Sana pwede tayo mag-vlog. Kasi kung hindi, sad life. Doon tayo. Magpaalam muna tayo. Kapaalam lang kami, sir, kung pwede ba kami mag-vlog. Okay lang ba? Actually, kakakain lang namin doon. Pero talaga din namin papalampasin na tumikim ng Lomi. So, order kami ng Lomi. Lomi, sir. Oo. Grande Lomi, sir. 7 to 8 persons, sir. Coke Zero kasi nagda-diet ako. Yes, sir. Barbecue. Good for 2 or good for you. Malaking Coke Zero? Sige, malaking Coke Zero. 4.5, sir. Ba't ako nagulat doon? Diet ka. Ba't ako nagulat doon? Yan yung barbecue. Kanto na na. Hoy, grabe! Nonto. Wow. Wait lang, magkano Magkano ulit to? 370. 7 to 8 persons po. Okay, kuya. Tatanungin kita, kuya. Tanungin lang kita. Ano pangalan mo, kuya? Wesley Aguila po. Wesley Aguila. Lumilipad ka ba? Hindi, anyway. Ano yung mga toppings nito? Kasi may nakikita akong chicharon. Yes, sir. Chicharon, Shanghai, pork Shanghai, liver, saka po yung ating chicharon, na skin, siomay, boiled egg. Yes, sir. So, eto, pag umu-order ba rito sa inyo, nauubos ba? Yes, sir. Kulang pa, sir. Kulang pa. Yes, sir. Sige. Titikman na namin ito. Kaya tapos, Tikman nyo po, sir. may mga nakita ako dito. Yan Etong naman mga... pong ating lutong bawang at saka Oo. po yung sibuyas. Ilalagay po natin sa ating toyo po at kalamansi. Okay. Para po Sausawan lalong na masarap pag nilagay po natin sa lomi. Okay. Ay, grabe nga yung lapot niya. Ayan, o. Iba nga yung lapot niya dun sa ginawa ko dati. Ang gamit ata dito, kuya, ay kasaba. Palagay ko, ha. Secret yun. Sorry. Malapot talaga siya. Diba? Ang naaamoy ko, yung amoy nung yung amoy nung lomi. Parang amoy na Mike, alam mo yun? Parang gano'n. Oo. Medyo nagulat ako dito yung texture. Iba nga yung texture niya. Ay, hindi ko malaman pero definitely, mas madaling... Oo, yung mayakap talaga sa nulas, tama ka dun. Ang primary na lasa na lasahan ko talaga is yung Mickey talaga. Masarap siya. Gawin natin sa usawan. So, pigaan natin ang kamalansi. Ganto natin yan. Lumalabas. Lagyan po nyo, sir, ng sibuyas, sir. Sibuyas. Yes, sir. Mga ganyan. Yes, sir. Okay na yan. Yan, mga ganyan na. Okay. Suwan natin dyan. Pare, oh. Si Perfect Bite. Oo nga. Naging baka. Hindi, oo nga. Kasi para kang kumain ng pansit na malagkit. Dahil nga, para siyang hindi siya sabaw na flowy. Pag naglagay ka sa kanya nitong sausawan, nandyan lang. So parang pansit, na pag pinatak mo dito, eto lang, di ba? Ako personally, hindi ko masyadong trip yung kalamansi sa sabaw. Kasi lahat umaasim Sa pansit, oo. Pansit, oo, kasi localized siya. Parang ganito to. Parang mo siya makukonsider malagkit na pansit kaysa siguro mami. Alam mo yun, parang ganon.
Yung toppings niya, kuya, pwede bang iba-ibahin yan? Yes, sir. Ang nagigets ko dito, yung pinaka-lomi talaga itself ay yung noodles at sabaw na pinalapot in a certain way. Yung toppings niya, feeling ko ikaw na bahala, no? Yes, sir. Ikaw na talaga bahala. Kung ano yung masarap sa'yo, ilagay mo dyan. Feeling ko, dahil sa nakikita ko rin naman talaga dito, ang masasarap dito is yung mga prito-prito. Parang ganon. Kasi, yung atay yung fried siomay, di ba? Siguro ganito gawin natin. Gawa tayo nito sa bahay, research pa tayo ng konti. Pero gawa tayo ng ganito, tapos gawa rin tayo ng sariling version natin. Malabon, lomi. Gagawin namin to sa bahay, pero bago yan, kakain muna kami. So, LPU, maraming salamat pala sa pag-invite sa amin. Hindi ko alam kung okay ba yung ginawa ko, pero thank you na rin po. Maraming salamat. So, food trip muna kami. Iyan, wag kang mag-cut para makakain lang kami. Uy! Oh, yeah! Ano po masasabi niyo, sir? Ay, ano yan? Ah! Kasarap ay! May bago na naman tayong linya. Diba? Parang ganito yan eh. Lom ay. Aking favorite. Kasarap ay! Tulay sa bawat kanto ng nayong ito. Mabuhay ni Mayor! Mabuhay! Anong problema ng nayon nyo? Baha. May nakita ka na bang tulay na binaha? Tulay sa bawat kanto ng nayong ito para maiwasan ang pagbabaha. Ang talino mo, Mayor! Matalino ako! Mayor, ano naman ang solusyon nyo para sa edukasyon? Isa-isa lang. Ito naman, isa-isa lang. Tulay sa bawat eskwelahan ng nayong ito. Tanong mo kung bakit? Bakit, Mayor? Eh, pagbaha, yung mga estudyante hindi makapasok na school. Nakukompromiso ang edukasyon. Kung hindi makukompromiso ang edukasyon, matalino tayong lahat, uunlad ang bansa natin. Eh, Mayor! Mayor, ako naman, Mayor. Oh, anong problema mo? Yung mga walang makain, Mayor. Tula! Anyway, kami nga ay galing sa Batangas. Congratulations sa 2023 graduates ng Lyceum of the Philippines, University Batangas. Congratulations sa inyong lahat. Naway galingan nyo pa, sipagan nyo pa, and good luck and welcome to the real world. Actually kasi, sa mga noodle dish tulad ng lomi, ano yan eh? Noodles tapos sabaw, diba? Pero kasi, lomi, ang lapot talaga. Ang lapot talaga. Sadyang malapot talaga. Grabe yung Toppings. Oo. Yung binili natin for 7 to 8 persons, around magkano uli yun? 300 plus yun. Oo, 300. Dahil nakatikim na tayo ng lomi mula talaga sa Batangas, feeling ko kaya na nating i-recreate yan dito sa bahay. So, dalawa gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng lomi talaga na, paano ko ba explain ito? Malapit dun sa natikman namin. And dalawa na isa na Ninong Rai version. Kung saan gagawin kung komplikado, mas mahirap. Siguro, I wouldn't say mas masarap. Siguro ibang take lang talaga dun sa dish na yun. Ngayon, isa sa una kong napansin. Ano yung Mayor? Isa sa napapansin ko sa nayong ito. Alam ko. Ano? Walang tulay yung lobby. Walang tulay yung lomi, kaya lalagyan natin yan. Hindi, isa sa una napansin ko talaga doon, yung noodles niya, hindi siya yung alam kong noodles ng lomi. Bakit ka sumasala? Nagpapaliwanag lang ako. Hindi mo kailangan matakot. Kasi ang ginamit nila doon ay Mike, pare, ang gamit nila doon. Eto. Kasi ang alam kong lomi noodles talaga, yung matataba, yung bilog, pre. Yung bilog. Na I think, parehas lang naman. Tapos sabi ko, ito pa talaga yung gamit nyo? Sabi nila, oo daw, yan daw talaga yung gamit nila. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Authentic yun. Susundin natin yun, pare, di ba? Kasi kung hindi, wala. Ayari tayo, di ba? So, yun yung unang revelasyon sa akin. Talagang nagulantang ang mundo ko rin. Pangalawang revelasyon sa akin ay kung gaano talaga siya kalapot, pare, grabe. Mga isang kutsarang starch lang, kutsintani, di ba? Malapot talaga, pre, malapot talaga siya. Kita naman sa video. Oo, pero yung lapot niya, pre, hindi nabubuo. Hindi nagsosolidify. Napansin mo ba yon? Hindi nagsosolidify eh. And dahil pala yun sa klase ng starch na gamit nila. Kasi kapag ako dito, kahit si Papa naman, naglolomi-lomi sa bahay nung araw, cornstarch lang ang gamit niya kasi easily available, andyan lang naman. Pero apparently, ang ginagamit pala nila ay eto. Kasaba starch. Natira natin mula nung ice cream making content. Oo, eto pala yung gamit nila. Toppings ba rin? Yan ba talaga dapat yan? Sabi niya, hindi sir, kahit ano. Kahit anong trip mo kasi meron dong Shanghai, may siomai, ganyan. So, nung sinabi niya yun, ang pumasok sa isip ko, okay, so ang toppings ay medyo afterthought lang. Ang body at ang kaluluwa ng lomi ay nandun talaga sa noodles at dun sa soup.
Na sobrang lapo talaga, pare. Nung tinikman ko siya, kasi ano parang bulaluhan, may bulalo-bulalo, may libre sabaw pa nga tayo nakapitsil So may beef stock sila on hand. Sabi ko, kala ko may beef stock siya kasi apparently kung pinapamigay lang nila yun dun di ba? Pero honestly, hindi ko masyado malasahan May nalalasahan akong hint ng pork, meron siyang kakaibang linamnam. Baka nga. Pero yun nga So, kumonsulta ako sa internet at tumingin ako ng resources doon para malaman kung meron pa talagang beef, yung lomi. Sa nakita ko, wala. Meron siya, pork stock, at yun yung ginagawa natin ngayon dito, pare. Meron tayong liempo dito, pinakuluan lang natin. Kasi gagawin natin isa sa mga toppings ng lomi natin mamaya. Siyempre, yung pinagkuluan yan na rin yung magiging base natin. Dito sa kabila, may nakasal naman dito. Chicharong bulaklak naman yan. Toppings lang naman natin yan. Toppings lang. Pangatlo, eto. Itlog ng pogi. Itlog ng pugo pala. Sorry. Sorry. Itlog ng pugo kasi lagi naman talagang meron. Tapos, kikiam, pare. Pero yung kikiam din, yung malalaki. Pero okay na yan. Wala nang problema dyan. Tsaka ito. Shanghai na, isda ba to? Isda na binili lang namin sa palengke. Pork daw dapat to, pero I guess para maiba. Para maiba lang din naman, di ba? So ito mga to, ipiprito-prito lang naman tong mga to. Napakabilis lang dapat gumawa talaga ng lomi di ba? So Nagkakatalo lang talaga sa soup. Sa soup talaga doon sa base na. Siguro dahil okay na nga rin tong pork natin, ito muna yung gawin natin yung ating parang pupor para masimulan na natin, tapos gawin na natin ang buo yung ating lomi, pare. So, itong pork natin, liempo lang naman to. Tapos, nagay ako tubig sa asin. Okay na yan, malasa na yung stock natin na yan. Kunin lang natin to. Hindi ko sinagad yung lambutan, yung liempo natin. Lagay lang natin din sa ating non-stick na pan kasi ayoko lang magkadikit-dikit. Pero kung normal na kawali lang, pwede naman yun. Sabi lang natin to, ito na yung magiging base mamaya ng ating lomi. So ngayon, igigisa lang natin to. Tanggalin lang muna natin lahat ng tubig bago natin siya lagyan ng mantika. Kasi pag ito pinagmantika pa natin, baka masyado tayong patagalan I-ano na lang natin. Yun. Tulay! Ngayon medyo tuyo na siya, pwede natin lagyan ng mantika. Kung masyado marami, sakto lang. Hindi naman pang deep fry. Parang tinutuyo natin siya by means of slow frying, parang gano'n. So, tos-tos nyo lang na ganyan. Kung may tulay sa harap ko, hindi sana ako natalsikan. Mayor, parang ako makapagluto nun. At least ako matatalsikan. Sasagutin lang natin yung problema, diba? Palagi ko okay na to. Ngayon, lagyan lang natin yan dyan. Tapos actually, halos tapos na tayo di ba? Pero wait lang, meron pala akong isang hindi nasabi kanina. Anong tawag mo rito? Toppings. Atay, pare. Atay ng baboy. Mas maninipis yung hiwa nila. Pampuro yung kutsilyo ko. Ito na lang. Uy. Mayor, parang ganyan yung mangyayari sa tulay na gagawin mo. Alam naman natin, ang atay, ito yun Yung ang daming may ayaw ng atay. Kasi sinasabi nila pangit daw ng texture. Try nyong kumain ng atay na hindi overcook. Doon nyo makikita talaga. Or nagigets ko rin naman yung iba, ayaw ng atay, gawa ng lasang bakal daw, ganyan. Yung balik natin tong mantikang to. Kasi may lasa na ng baboy yan. Sige, malamig lang muna. Total, medyo may init pa naman yan Kasi ayoko maramihan yung barong ko. Patis, pare, konti lang. Grabe. Pero yung mga maninipis, tanggalin na natin. Actually, ang gusto ko palang gawin, tapusin muna natin lahat ng toppings bago tayo mag-move on sa pagbuo ng ng soup natin, soup base natin, para assemble na lang siya. So, next, lulutuin ko na tong mga ito. Grabe naman yan. Actually, naalala ko yun sa Parts ng Baboy Explained. May nanood, tapos parang nagtanong, parang dun ata yun. Or sa IG live ata, di ko maalala. Basta may nag-message sa akin sa IG. Isa siyang parang veterinaryo. Tapos sinabi niya sa akin kung saan mismo yung chicharong bulaklak, ano mismo siya. So saan? Ang problema, nakalimutan ko kung ano yun. Salamat sa'yo. Salamat Actually, sinabi ko pa nga sa kanya, kung nanonood ka pa rin ngayon na baka pwede siya maging consultant natin. Baka sa kanya lang ako magtatanong kung ano-ano. Parang ganon. O kung pwede ba siya ma-interview, ganyan. Kasi nasa ibang bansa pala siya. Anyway, hanggat hindi pa masyado mainit yung mantika natin, lagay na natin ito chicharong bulaklak. Yan. Ganto. Merong mga iba't ibang proseso na pagluluto ng chicharong bulaklak. Yung old way daw. Kaya old way, kasi matatanda daw yung gumagawa nito. Kasi ganto daw. Meron daw yung mga
mula kulo, rekta prito. So nagagawa nilang ipa-render yung mantika ng chicharong bulaklak kasi ito ang dami ng mantika ni render niya, no? Tapos yun ang doon na mismo palulutungin. Medyo mahirap yun. Mahirap yung bagay na yun kasi it requires a lot of chicharong bulaklak, malalaking batch yun para maging enough yung render na mantika para maprito siya ng sarili niya. Etong ginagawa ko, ganito yung ginagawa namin sa resto dati. Ngayon, merong mga chicharong bulaklak na merong gooey pa sa gitna. Ako gusto ko yun. Gusto ko yun. Yung ibang tao, gusto nila sagad yung lutong. Sagad yung lutong. Yung sagad yung lutong, matagal niluluto yun, pre. Talagang patutunawin mo kasi lahat ng mantika eh. So depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo. Gusto nyo talagang malutong na malutong, yung parang tipong chicken skin na sa sobrang lutong, talagang matagal yan. Ako personally gusto ko yung merong varying textures. Okay na sa akin to, pero mamaya bago i-serve, baka iprito ko pa uli. Para lang malutong siya o double fry bago dumikit sa sabaw, diba? Next natin ay eto, chicken skin. Diyan na rin yan. Dito na rin yan, diba? Hindi, sa umpisa lang yan. Mamaya kakalma na yan. Yan, okay na tong chicken skin natin na to. Tapos, ngayon pagsasabay-sabayin na natin. Ito pala hindi ko pa nasabi, isang toppings pa natin na essential din. Siomay pare. May siomay yun eh. Diba? Siomay, 6 na piraso lang. Ito, Shanghai, kikiam. Yan, sabay-sabay na yan. Okay na to. Tingnan natin dyan. Grabe talaga si Mayor. Kahit gabi, serbisyo pa rin. Siyempre. Tapos eto, yung yempo natin, balik lang natin. Yan, sa mas maraming mantika na. Tapos tingnan lang natin kung anong mangyayari. Ayan, ito. Pansinin nyo. Maninipis na yung hiwa natin, pero kung papapansin nyo yung balat, may putok-putok ng konti. Hindi ako Hindi ako. So ito yung pork stock natin. Ngayon natin dyan. Tapos eto ano to? Hindi ko alam kung ginagawa ba talaga nito. Pero kasi meron kami. Tsaka ba't nga naman hindi, di ba? Why not? O, di ba? Ayan, pork cubes, pare. Nor. I love you all. Ngayon, I think, no, kunyari wala ka talaga stock sa bahay. Pwede na to eh. Lagyan na natin yan dyan. Tapos, oyster sauce pa. Lagyan natin dyan. Konti lang. Huwag lang masyadong umitin para magkaroon lang ng dagdag na lasa. Ngayon, ano ba ang uunahin ko? Pagpapalapot ba? Kasi ayoko magkaputol-putol yung noodles. Tulay. Tulay! Ito, matindi talaga lapot nito, ah. Talagang ano to, gaw-gaw talaga, bro. Palaputin na natin yan. Yun talaga, malapot talaga. Pero yung nagkukutsinta na sa lapot, no? Oo. Kulang pa, no? Kulang pa. Yan. Ayan, o yan. Ganyan kalapot yun, no? Ayan, ganyan kalapot. Habang ano-ano yan dyan, kulo-kulo. Kailangan natin ng itlog. Hindi ko alam kung mag-iisang itlog pa ako, pero tinan mo na natin kung kaya na sa isa. Kailangan lang naman magkaroon ng haba-haba dyan eh, di ba? Masyado ba malapot to? O ganito yun? Masyado malapot to? Nasobrahan. Okay, sige. Madali lang naman yan. Dadagdagan lang natin ng tubig yan. Kapag masyadong malapot pala yung ano nyo, kukulay lang. Oo, kukulay lang siya. Tulad nito. Pumuti siya. Hindi dapat ganito kaputi yun eh. Pumuti talaga siya. Hindi dapat siya pumuti eh. Di ba? Pero siguro wala naman masyadong problema yan, no? Sige, buuin na natin to, par. Pero yung lapot, okay na ba yung lapot? Oo, okay yan, Lapi. Ganyan yan eh. Pucha, nagmukha siya ano eh, crab and corn soup eh, no? Masarap siya, dirikwa namin siya. Pero hindi ganito yung kulay nun eh. Hindi ganito eh. So, gawa pa tayo ng isa. Ayan, hindi na nga siya... Ayan, okay na muna yan. Parang tama na rin yung lapot, oh. Yan. Yan, mas mukha na. Ganito. Tapos lagyan na natin ng ating mike. Ayan, parang okay na nga to, di ba? Okay na to. O, panahon na para isalin to sa mangkok. Teka lang ngayon. Iyan. Uy. Malutong na liempo. Yan. Siomay. Shanghai. Chicken skin. Actually, ano na natin lahat? Uy. Mas konting chicharong bulaklak. Nagtira ka. Nagtira ka ng isa. Nagtira ako na isa. Alam na. Itlog ng pogi. Pugo. Ayaw tumigil sa pogi. At eto na pare ang ating attempt sa... Ewan ko kung masasabi bang authentic. Ano to? Authentic. Ayaw nga pala yung atay. At eto na nga pare ang ating attempt sa... Masasabi ba natin authentic lomi to? Siguro kasi lahat ng inspirasyon kinuha natin mula doon sa authentic natin. Kay Georgian eh, di ba? So tikman na natin yan at habang nag-i-slow mo si Jerome, gagawa lang ako ng aming sausawan. Iyan, may rush na
Kasing sarap ba siya ng Georgians? Hindi. Aaminin ko. Aaminin ko. May kakaiba dun sa Georgians na hindi ko malaman kung ano eh. Parang ano, mas malakas yung panghinong noodles sila, which is a good thing. Ako para sa akin magandang bagay yun. Kasi hindi siya lasang pinalapot lang na stock eh. Ewan ko kung ako lang yung mahilig sa panghe. Hindi ko talaga sure. Tama po ba yan mga kaibigan kong Batanggenyo? Tama po ba yung lapot na yan? Lagyan natin ng kikiyam. Kikiyam? Tsaka itog ng pogi. Yeah. Sino maaalala ko? Hoy! Okay, Jerome, blip mo yan blip mo yan, Jerome. Kaya tayo nagkaisip. So, mo pa lang. Lasa na agad. Sino naisip mo? Okay. Hindi ko alam. Hindi, pero ano siya, honestly okay siya and nandun pa rin talaga yung quality ng lomi na mabigat sa tiyan. Kasi malapot talaga siya, di ba? I-breakdown mo, parang ang simple-simple lang naman ng lomi, di ba? Masarap na sabaw, na pinalaputan, tapos nilagyan ng mga random na topping sa taas, di ba? Kaya ngayon, gagawa tayo ng Ninong Rai lomi na hindi authentic by any means. Hindi po ito authentic. Kumbaga, sinubukan lang natin gumawa ng kaiba pa following yung idea ng original na lomi. And with that said, simulan na natin to. So ngayon, Mayor. may liligpit lang ako. Gumawa tayo ng sarili nating Mickey noodles dito. Kung paano namin ito ginawa, puntahan muna natin si Ryan from the past. Punta ka doon, Jerome, sa Mickey, ganyan. Hindi naman pinapakita ni Jerome. Tapos, papakita mo din yung mixer, ganyan. Maganda transition sabihin mo. Mas magandang transition. Magandang transition. So, gagawa nga tayo ng sarili nating Mickey, pare, egg noodles. Ano ang distinct sa kanya? Ano siya? Daga siya na may malaking tenga. Akala ko nagaan. Find the hidden Mickey. Ganon. Ay, nakita ko na yung hidden Mickey. Ha? Ito meron na rin Mickey Jordan. Ito ang distinct sa Mickey. Amin mo. Di ba? Meron siyang panghe, pre. Yung panghe ng Mickey, para sa akin, yun talaga yung ano niya, distinct quality niya. And minsan, hinahanap mo yung panghe. Minsan, hindi okay pag wala talagang panghe. Tama. Saan ba nanggagaling yung panghe na yan? Honestly, hindi ko alam. Pero sabi nila, sa lihiya daw. Pero kasi, yung lihiya, yung madalas natin ginagamit sa atsuete, kung matagal ka nang nanonood ng Ninong Rai. Lihiya, tulad nga na sinabi kanina, ay lye water. Ang maibibigay nito ay kakaibang texture. Actually, nilalagay din to sa ano eh. Meron silang nilalagay na gantong version pero mas basic, mas malayo sa pagiging acidic. Yung sa pH scale niya, dito siya. Hindi ginagamit sa ramen. So, 300 grams ng all-purpose flour. Mag-mixer ako ngayon siguro okay lang. Dumating na. Na-miss ko eh. Lagyan natin yan dyan. Ayan, ito medyo fine. So, 2 teaspoons. Tansyahin na lang natin yan. Yan. Tapos, 2/3 cups ng tubig, 2/3 cups to ml. Ayoko talagang nagvo-volumetric eh. I-convert natin yan. Taban daliri ko, di ako makapag-type na maayos. 157.7 ml. So, that's roughly 158 grams ng tubig. Kaya natin yan dyan. Next, half teaspoon ng tubig ng kasilanguningan. Lye water. Malapot siya. Lagyan natin dyan. 4 tablespoons ng oil. 4 tablespoons, so half tablespoon to, so 8 ganito. 1, 2, 8, okay. Tapos, isang itlog. Yan. Konting food coloring. Egg yellow, pero Mr. Brown. Kung gagamitan nyo ng kamay ito, wala namang problema. Napatunayan naman natin dito sa channel na to na madali lang naman kumamay ng dough. And hindi naman siya as intimidating as you'd think. Talaga kailangan mo ng proper technique. Na-miss ko eh. Ang tagal. Alam, minsan check nyo rin pala yung mga mixer nyo, no? Minsan, at least ito gumagana, no? Minsan may mga mixer na mayroong minimum quantity ng pagsalang. Baka masyadong malaki yung mixer nyo, hindi mahalo kapag konti lang. Pero ito, nakahalo naman siya. So, need lang natin to for, ewan ko, hanggang maging okay siya. Tapos balikan niyo ako dito mamaya. Hindi ko makuhang maging makinis yung gluten niya. Siguro dahil nga dun sa tubig na kasi nungalingan na nilagay natin. It's always a good idea na kahit anong dough, siguro basta hindi masyadong sensitive, no? Pagkatapos yung i-mixer, Tama yung ano. Teka. yun, no? Si Kuya Alvin, no? Hindi, dito ako nakatitig. Ang ina mo! Wala ka bang
Wala akong break, pare. It's a good idea na ininid natin na konti pa rin para lang ma-bring together yung mga gluten niya. Ito siya kanina, oh. Pero kapag pag ginanya mo ng konti, ayan. So, ito na siya. Kulay ano ba siya? Kulay Mickey ba siya? Kulay Mickey naman kulay siya. Mickey naman. Okay, good. So, i-rest lang natin to. Hindi naman to aalsa talaga. So, wala naman siyang pampaalsa. Pero kailangan lang nating ma-relax ang Gluten? Tama, gluten. So, ayun. Balikan nyo na si Ninong Rai of the present. Panghe! Diba? I-roll out na natin ito. At syempre gamit natin ang ating pasta maker. Roll out, sabi nga ng... Meal tank. Napakasipag ng game mayor natin, no? Bakit siya nagkakaganyan? Feeling ko, masyadong basa siguro. Bilang mayor ng nayo na ito, hindi tayo magpapatalo sa mga simpleng problema na ay ang. So gamit na lang tayo ng rolling pin. Tanggalin na natin to. Ba't ko ba kasi ginagamit yung makinarya galing Italia para sa pagkain, galing sa Pilipinas? Magpapakulo muna ako ng tubig. Tapos bigyan lang natin ng oras to na mag-dry out. Para mamaya, kapag niroll yun natin, di sila magkadikit dito. So papakulo muna ako ng tubig. Buti pumunta ka na ngayon dito. Umukulo yung tubig natin. Tapos ito, dagdagan lang natin ng harina. Para pag niroll yun natin, di magkadikit-dikit. Yan. Oo. Siwain na lang natin yan. Putulin muna natin tong side na to. Yung kapal nito, siguro mas manipis siya ng konti dun sa sinasabi kong matabang lomi. Pero mas mataba siya ng konti sa Mickey. Ipisan mo pa kayo? Hindi, parang tama lang, oh. Para ano to, parada de kaliskis to. Siguro bago natin ipagpatuloy ito, isa lang na muna natin to. Yeah. Masaya ba ako dito? Good afternoon, towel. Parang jellyfish nga siya. O teka lang, baka naman masarap. Oo, pangit sa panlabas eh, sa loob. Pagkasarap. Pwede. Pwede, no? Baka pag ganyan sauce to. Sige. No. Pwede, no? So medyo okay na yung noodles natin. Doon na tayo sa toppings niya. Meron tayo dito nakabalat na hipon na meron chicken oil. I-oil poach natin to. Lagyan natin ng konting patis. Gawa tayo ng 6-minute egg, pare. Meron tayong tubig dito na medyo umuulok-ulok, konti lang. Dahan-dahan tayo maglalagay ng itlog gamit ang Ayan, basag agad yung itlog. Dahan-dahan, di pa nga sumasahid, basag na agad. So may crack na siya, pero hayaan na natin yan dyan. So yun ang idea, kung ba't tayo mag-ladle? Kasi parang hindi nga mabasag yung itlog. Pero hindi pa nga sumasahid yung itlog, basag na. So baka hindi ko kasalanan yun. Baka hindi itlog ng pogi yan. Baka. Tapos, magta-timer tayo. Actually, sa akin 5 minutes and 30 seconds. Kasi 30 seconds ka dumaldal kanina eh. Tama. Tapos ngayon, ang gagawin natin dito, gawin na para natin 3, just to be sure, ha? Ito ang tip sa paggawa ng gantong itlog. Iikot-ikot nyo ng konti. Konti. Sa kadahilana, kapag tayo nagsi 6-minute egg, gusto natin yung pula natin nasa gitna. Oo, kasi kapag gumilid siya, mas madali siyang numinipis yung puti and kumakata siya. Hindi kumakatas siya. Bago ma-overcook, okay na to. Tanggalin na natin. Yung mantika na yan, wag nyo itatapon yan kasi napakasarap niya. May hipon na yan. Manok pa yan. Gagawin nating finishing oil mamaya yan dun sa ating lomi. So itlog natin, hindi pa okay. Balikan natin mamaya kapag okay na. So tumunog na yung alarm natin at eto na ang ating yelo. Lalagay lang natin dito para matigil agad yung cooking process. Lagyan natin dyan. Pag to sablay, itog na pogi na lang tayo. Tapos ngayon, meron na tayong 1, 2. Isa natin ay chicharong bulaklak, 3. Para medyo masosyal lang ng konti yung ating Ninong Rai Lomi. Meron tayo ditong tira natin ito mula sa nakarang content eh. Beef tenderloin, pare. Gigisa lang natin para meron tayong konting steak ba. Timplahan lang natin ito ng simple. Salt at pepper. Yan. Yan yung tunog na gusto nyong naririnig. So, hiwalay lang natin. Okay na to, par. Okay lang kahit hindi masyadong maganda yung sear. Importante hindi ma-overcook. Tignan ko nga.
So ngayon, okay na yung mga toppings natin. Doon naman tayo sa pinakamahalaga, which is ang ating tsaka pala yan. Pero sabaw yung tinutukoy ko. Ngayon, kita nyo gawa na. Ngayon, kung paano ginawa to, puntahan natin si Ninong Ra from the past. Tapos magkakat doon. Pupunta doon. Papakita kayo doon. Oo. Sige. Sabaw. So gagawin nga natin yung stock, basically, ng ating pangalawang lomi, yung ating Ninong Ray lomi. And naisip ko nga dito, base dun sa nakita namin, feeling ko pork stock lang talaga siya eh. Kasi medyo mild yung lasa niya. Hindi matabang mild. So ngayon, medyo sagarin natin ng konti. Kumuha tayo ng inspirasyon mula sa mga Hapon, pare. Subukan natin gumawa ng parang tonkotsu broth, pare. Yung puting sabaw ng ramen. Yun, yung classic. Ito gagamitin natin dyan. Meron tayo ditong pata likuran, pare. Ngayon ito medyo crude lang yung gagawin natin dito. Hindi yun talagang proseso ng paggawa ng sabaw ng ramen kasi medyo intense yun. Ginagawa ito, binablanch pa yung buto, tapos nililinis pa talaga yung mga ganon-ganon. Basta mahabang proseso yun. Ito, since hindi na maraming ginagawa natin, importante naman makuha natin yung sabaw. Kaya pata yung pinili natin dito. Malagkit, makollagen, yun naman yung gusto natin, di ba? Tapos para lang mayroong complexity ng konti yung lasa, nasa na yun. Pakpak naman ng manok. Ibang lasa, malagkit din. Kasi lalo yung dulo ng pakpak ng manok, malasa yun eh. So, lagay na rin natin yan dyan. Tapos, sa mga kagulayan natin, meron tayo dito sibuyas, bawang, at leeks, pare. Lagay natin yan dyan. Tapos dito naman, carrots at celery. Yan. Pamintang buo, dahon ng laurel, dried mushrooms, pare. Ito ay shiitake. Kumatas yan, malasang-malasa yan. Kasi di ba pag gumagawa sila noon, merong parang pag-ramen, merong parang seafood element yung madalas seaweeds, ganyan. Ito gagamitin natin. Bonito. Li Shengjing Fine Shrimp Sauce. Ayan, pakita mo. Yan. So, parang, ayun si Rani Alam mo ba kung saan nakalagay yung hibi natin, yung malalaki? Kaya kung di namin makikita yun, baka ito na lang yung gamitin namin. Pero kasi, baka makita ni Rani. Ang tawag dito ay labahita. Wash your legs, pare. Lagay na rin natin yan dyan. Siguro yan. Okay na yan. Malasa yan. So dahil hindi nga namin makita, eto na lang. Pwede rin talaga hibe. Yung normal na hibe. Kasi ganun din naman yun. Mas malalaki lang eh. Pero eto na lang, shrimp paste. Palagay ko, pare, eto yung ginamit ni Chef AJ. Parang ganito. Yung nasa pink na lalagyan, yung ginamit niya sa Jaumakmuang. Naalala mo yun? Yung sinawsawan ng mangga. May allergy, pre. Kami pala Makati na. So, lagay natin yan dyan. Tapos, ipe-pressure lang natin to hanggat kaya natin. So, dyan lang yan. Tapos, maya-maya, okay na to. Nakita na, pre. So, lagay na natin. Ano lang na to? Hibi lang naman to. Normal na hibi lang. At nagbabalik tayo. Eto na nga siya, pare. Ang tagal nitong pinressure namin to for siguro mga 3 hours. Hindi, okay lang. Ako si Superman. Just to show, pare, napakatagal sinalang nito. Ano nyo yung mga baboy na yan, pre? Wag sa akin nakatutok Hindi ko nga tinututok eh. Hindi, mga chop. Sa akin. Sobrang lambot niyan, pre, kaya sobrang concentrated din ng lasa niyan. Pero wala pa tayong nilalagay dyan na asin or what. Wala pa. Kapag nagkakaroon ng ganung plastic sa taas, indicator daw yun na maganda talaga yung broth mo, pare. Yan. Kanina, naglagay tayo ng pre. Naglagay tayo ng oyster sauce para umitim. Medyo maitim na to. So baka kahit hindi na, di ba? Kung umitim ng konti to, ay kasalanan po ni Alvin yan. Tama. With a gentle stir. Ayan. Sorry. Ayan. Pwede natin palaputan ngayon to. Ngayon, ilagay na natin ang ating napakaganda noodles. Singaling yan. Pero kung titingnan mo, if you look at it looks like it's alright, pare, di ba? Dahil na siya, masyado makapal yung noodles. Alam ko kulang pa yung lapot nito kumpara sa ginawa natin kanina. Hindi ko nasasagarin yung lapot, baka masyado na maging mahirap kainin, di ba? Hindi ko alam na pwede pala magkaroon ng sarsa ang singaling. Sino po kong singaling pa rin? Paborito ni Karen Carpenters. Sino? Singaling. Every singaling-aling. Okay na ba? Meron pa ba kayong ibabanat? Wala na. Nakapalabas yan sa TV5 dati. Ano na naman? Singaling. Ipon. Tapos yung ating tenderloin ng chicharong bulaklak. Darog.
Ito yung huli natin sinalang. Ah. Ayan o, lauhi. Yung nagluwalo itlog. Marunong magluto itlog. Itlog ng pogi na lang. Doon din pala mapupunta. Hindi mapupunta. Pogi. Yung ating pinaghalong chicken oil, tsaka yung pinaglutuan ng ano. Hipon oil. Hipon oil. Anyway, eto na ang ating Ninong Rai version ng ating lomi. Tikman na natin to, pero bago ang lahat, Jerome, slow ako muna ng konti at pahinga muna ako na umay ako sa itlog, bro. Mga naglago. Masarap. Pare. Sa mga hindi naniniwala tulad ni Alvin, calm down. Mayor. Ano ang sabi sa'yo? Akong bahala sa'yo. Mayor, opo. Hindi po ako papalag, Mayor. Ang dami, Mayor. Hindi, konti lang yan. Anong pagkaramin sa Mayor? May pagkarami siya. Oo, Mayor. Talaga? Oo. Oo. Ay, nagkakaroon ka ng ano? Napasa mo sa akin. Napasa ko sa'yo. Pero, minalasa ko ramen. Hindi, gets ko yung sinasabi mo, yung lasa ng intense sa pork. Yun yun eh. Yun yun eh. Tapos, for some reason, meron siyang konting tamis. At yung tamis na yun, maaaring galing sa oyster sauce, pero maaaring galing din sa ano. Hindi noodles din eh. May ibang lasa yung noodles. Yung noodles niya, sa akin. Galing. Ito yung noodles niya, okay, sige, medyo makapal siya. Pero hindi naman siya mas makapal doon sa alam natin na lomi, pre. Masarap to sibuyas, toyo, kalamansi natin, doon sa una. Pero mas masarap siya dito. Oo. May twist pala. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi sobrang rich nito, pre. Na talagang merong nakakat. Merong napuputol na umay, boom, kalamansi sibuyas, parang gano'n, oo. Tapos bigla lalabas uli yung lasa ng rich sa pork natin. Kasi pre, sagad talaga yung pagpapalambot niyang baboy na yan, di ba? Patumaas yung kilay mo, sinabi kong baboy na yan. Uy, wala po. Wala po, Mayor. Bawal sabihin sa workplace na to ang baboy pertaining to me. Honestly, pag tinikman mo siya, hindi siya parang lomi. Unless na lang sinabi ko na sa'yo, uy, lomi yan. Siguro sa akin lang, and yun din naman yung sinabi ni Kuya, na kahit ano pwede mong i-toppings. So dahil kahit ano pwede mong i-toppings, parang nagkakaroon ng disconnect tuloy mula dun sa broth, sa dish itself, tsaka dun sa toppings. Parang yung toppings parang nilagay mo lang just for, wala, sahog lang. Parang ganun. Oh, parang may manguya ka lang siguro, di ba? And siguro nga, ito. Etong topping na to, yung crispy na pork, baka ito nag-work kasi lahat to malambot, basa. Pag nilagyan natin ng lutong, check natin kung gagana. May disconnect talaga. May disconnect doon sa toppings at sa broth. At least dito sa kanina wala. Yun talaga yun eh. In-improve or at least tinry natin i-improve yung lomi. Exaggerating yung ano niya, yung existing elements niya, 'di ba? Meron tayong pork broth, exaggerate natin, ginawa natin sobrang concentrated. Meron tayong noodles, medyo in-exaggerated natin by making it medyo mas makapal ng konti na hindi naman talaga natin sinasadya, hindi naman talaga yun yung intention. Pero for some weird reason, medyo medyo tagilid siya. Siguro ganito. Siguro bilang mga kusinero, we have to exercise restraint paminsan-minsan. Ano kung walang costing? Alam mo yun? Kung magluluto ka lang para sa sarili mo, minsan walang restrictions eh. Di, ilalagay ko lahat ng pinakamasasarap. Ilalagay ko lahat ng pinaka-rich, pinakamamahaling ingredients. Total, hindi naman ito pambenta. And paminsan-minsan, hindi siya nag-work. Na paminsan-minsan, okay lang yung simple. Okay lang yung medyo hindi rich. Okay lang yung sakto lang. Kasi, tulad doon sa isang napanood ko, sabi doon, hindi naman dapat lahat ng dish, sumasabog dapat sa lasa. Not every dish should be a party in your mouth. Sabi ganon. And I think, hindi mo naman i-expect yon sa lomi. Kakain ka siguro ng lomi to feel warmth, to feel comfort, para mabusog. Para magkaroon ka ng feeling of satisfaction. Hindi ka naman siguro kakain ng lomi para malasahan mo ang lahat ng lasa sa buong mundo ng sabay-sabay sa bunganga mo. Masyado akong nawalan ng restraint dito sa dish na to. Pwede kong, yung sabaw ng unang lomi natin, siguro 30 minutes ang pinakuluan yun eh. Versus dito na 6 hours. Meron ba siyang resulta? Oo, meron siyang resulta na masarap na sabaw. Pero apparently, hindi pala yun ang hinahanap sa lomi. Again, masarap ba itong ginawa natin? Yes, masarap siya. Pero for some weird reason, hindi siya bumabagay sa identity ng lomi. Amideli ka dito. Ay!
Maraming salamat sa panonood. Kung meron kayo sa upulot dito ay practice, restraint, at congratulations ulit sa mga Lyceum graduates na pinuntahan namin dyan sa Batangas. Sana kayo rin sa buhay nyo practice restraint also in a lot of aspects in your life. And we wish you the best. Welcome to the real world. It is not easy, but it is worth it. I love you all mga anak. Mabuhay kami yun! Mabuhay ako! Tulay mula dito! Papunta dito! Tapos yung bracket!